Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Kabi-kabila, ang mga malalaking isyu ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Mga pangyayaring inaasahan at mga pangyayaring ginulantang ang taong bayan. Kaugnay sa patuloy na pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects ng bansa, ay ilang mga matataas na opisyal ang inaasahang ipapaaresto sa susunod na mga araw. Ito ay pagkatapos na unang inaresto ng mga otoridad sa bisa ng arrest warrant ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla hinggil sa mga kasong graft, malversation of public funds through falsification of public documents kung saan walang ibinigay na piyansa dito. Kasalukuyang nakakulong sa Quezon City Jail sa Payatas si Revilla. Humiling ang kampo nito na kung maaari ay sa PNP Custodial Facility siya ikulong, subalit hindi ito pinagbigyan ng DILG at BJMP. Hindi rin maaaring makagamit ng cellphone si Revilla sa kulungan. Kasunod nito ay ang patuloy pa rin na pag-i-evaluate ng DOJ or Department of Justice sa counter affidavit na ipinasa ni Senator Villanueva kaugnay sa isinasagawang preliminary investigation kaugnay sa mga kasong graft, malversation of public funds at plunder na isinampa laban kay Villanueva. Ito'y hinggil sa di umano'y kaugnayan ni Villanueva sa mga ghost flood control projects na tinutukoy na dating district engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara. Inaasahang irerekomenda ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang reklamo at kung makitaan ng probable cause at saka iaakyat sa Sandigan Bayan ang kaso at doon na maglalabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant. Hindi pa dito magtatapos sapagkat meron pa umanong mga kasong graft, plunder at malversation ang ilalabas ng DOJ sa iba pang mga senador na sangkot din sa susunod na mga araw. Kung kaya ay kabadong-kabado na sa ngayon si Senator Jinggoy at Senator Chis Escudero dahil mukhang hindi pa rin sila ligtas. Nabuking din ni Ombudsman Boying Rimulya na kinausap di umano ng abogado ni Villanueva si dating DE Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na kung maaari ay bawiin nila ang kanilang unang salaysay at bumaliktad na. Subalit nabuking umano ito at bigo ang kampo ni Villanueva sa kanilang plano. Sa karagdagang balita ay nakahanda na rin ang Makabayan Coalition or Makabayan Bloc para sa panibagong impeachment case na ipa-file sa darating na February sa House of Representatives. Sa ngayon ay mas madami at matibay ang mga ebidensya sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayong February ay mag-i-expire ang 1-year bond ng unang impeachment na i-file noong 20th Congress kung kaya ay pwede na umanong magpasa ulit ng panibagong impeachment. Nangangailangan pa rin ng 1/3 ng boto mula sa plenary ang nasabing impeachment pero bago ito ay dadaan muna sa Justice Committee ng Kamara ang impeachment. Saka dadalhin sa plenary upang doon pagbubutuhan. Saka dadaan sa House Secretary General at House Speaker upang formal na ipasa sa impeachment court or Senado. Mukhang aaksyonan kaagad ito ng Senado. Hindi katulad noong nangyari noong 20th Congress sa pangunguna ni dating SP Chis Escudero na hindi sinunod ang constitutional mandate na forthwith. Ngayong si SP Soto na ang Senate President at ang majority ng mga senators ay panig kay Soto at sa administrasyon ay tila mapapabilis ang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong, Attorney, ano na ba? Kumusta na yung kay Jingo Estrada? Ito na. Ito na ang sagot diyan. Yung sa February 2 at 12, last na chance na ito nila ni Jingo Estrada, mga kabunyog, ito na yung huling tsansa ni Jingo Estrada. Marami ring nagtatanong, si Bunuan, matapos mag-appear doon sa hearing ng Senado sa Blue Ribbon, libre na ba siya? Hindi. Sa katunayan, huling tsansa niya rin. February 2 at 12, huling tsansa rin ni Manny Bunuan. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at saka si Estrada at saka si Bong Revilla ay mga respondents ito. Sila ang inireklamong plunder kinasuhan sila ng plunder, nireklamo sila sa DOJ. Kaya sa darating na February 2 at 12 ay mayroong preliminary investigation
mayroong hearing. Dapat umattend sila dyan. Si Bong Revilla, dahil nakakulong na, yung kasing pagkakakulong ni Bong Revilla, ang kaso doon, malversation at saka graft. Ito, iba na naman ito. Plunder na naman ito. Ibig sabihin, si Bong Revilla, pag nakita na naman dito na mayroong probable cause, sasampa na naman siya ng kasong plunder. Panibagong kaso naman itong haharapin niya, dagdag doon sa unang dalawang kaso kung saan nakulong siya. Yung kasing kaso kung saan nakulong siya, graft at saka malversation. Yung graft, nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation, non-bailable. Pero ito, bago na naman to. Bago na naman ito. Si Jinggoy naman, saka itong si Bunuan, ano talaga to? Matapos siyang hearing na yan sa February 2 at February 12, maglalabas na ng resolution ang DOJ. Pag naglabas ng resolution ang DOJ dyan na may probable cause, sasampahan na sila ng kaso sa ombudsman. O kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, February 2 at February 12. Ano na yan? Last na hearing na kanila yan. Actually, sinubpi na sila. Ito yung balita, mga kabunyog. Ayan. Ito yung balita dyan. Yan. Estrada, Revilla, Bunuan, pinasubpi na para sa preliminary investigation. Ngayon po yan na balita, January 27, 2026. At ang binigay na pitsa para umattend sila sa hearing ay February 2 at 12. Yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ano to? Itong si Bunuan, hindi siya makakabalik pa ng States. Kailangan niyang harapin ito kasi seryoso ito. Kaya, di ba, pinaliwanag ko na yan. Yung pag-attend ni Bunuan doon sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos general denial ang ginawa niya, yung mga akusasyon sa kanya ay dininay niya. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi naman siya hinabol na nila Lacson. Hinayaan lang siya. Kasi, hindi naman siya pwedeng pwersahin ng Blue Ribbon. Hindi naman siya pwedeng pwersahin na aminin niya yung mga sinabi sa kanya. Bahala siya. Pero sa korte, hindi sa korte, sa DOJ, preliminary investigation, hindi siya pwedeng general denial. Kailangang sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya doon. Kasi may mga ebidensya doon. May mga testigo, may mga documentary evidence. Kailangan sagutin niya yon ni Bunuan. Malinaw naman kasi yung mga testimonya ni Bernardo sa kanya. Yung testimonya ni Bernardo na siya ay mayroong kickbacks sa mga projects ng DPWH. Yan. Si Jinggoy mayroon din. Si Revilla ay mayroon din. Kaya ang kanilang mga kaso ay silang tatlo, plunder. Plunder na ito, mga kabunyog. Iba ito doon sa kaso kung saan nakulong si Revilla. Bakit nakulong na si Revilla, sila Jinggoy at Bunuan hindi pa? Kasi yung kaso ni Revilla, hiwala yun. Malversation yun at graft. Ito naman kay Bunuan, saka kay Revilla, uli. At saka kay Jinggoy, plunder. Kaya yung ihihiring sa February 2 at 12 ay plunder. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na yan? Hindi pa sila ligtas. Ano bang mga term nilang ginagamit doon ni Marcoleta? Safe ka na. Ito hindi. Malinaw dito, hindi pa sila safe. At saka si Bong Revilla, pwede pang madagdagan ng kaso niya ng plunder. Kapag ang findings ng DOJ dyan o ng Department of Justice ay may probable cause, madadagdagan na naman ang kaso ni Revilla. Hindi na lang graft malversation. Madadagdag itong plunder. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Grabe, Si Villanueva, iba naman yon. Tatlong cases of malversation naman yon. Ay di ba nung isang araw nag-submit na si Villanueva? January 23, nag-submit siya ng kanyang counter affidavits. Kaya hiwa-hiwalay yan, mga kabunyog, kasi hiwa-hiwalay kasing pangyayari yan. Hiwa-hiwalay na projects yan Hiwa-hiwalay na proyekto yan. Iba-ibang contractors din ang involved dyan.
Itong kinasasangkutan ni Jinggoy, ni Revilla at saka ni Bunuan, iba rin. Oh. Sabi ni Eugene, tanong, anong nangyari sa kaso ni Villanueva, January 26? Yun po yung deadline niya para mag-submit ng counter affidavit. Yan yung deadline. Ang ginawa ng kampo ni Villanueva, hindi pa January 26 nag-submit na sila. Parang January 23 nag-submit na eh. Ang January 26, hindi yan yung pagdidesisyon. Yan yung deadline para mag-submit ng kontra sa laysay. Kaya ganyan din itong si Bunuan, si Estrada at Revilla. Yung February 2 at 12, yan ay ano pa lang yan, mga kabunyog. Yan yung last na hearing nila sa plunder case. February 2 at 12. Pagkatapos ng hearing na yan, magdi-decide na ngayon ang DOJ kung may probable cause. Yan ha. Malinaw na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin. Abangan natin ito. Ang pinapakita lang natin dito, una, si Bunuan, kahit nag-attend na doon sa hearing ng Blue Ribbon, akala mo parang hindi siya nadiin doon. Hindi ibig sabihin na hindi siya nadiin doon ay tapos na ang problema niya. Yung kasing sa Senado, sa Blue Ribbon, hindi naman siya hindi naman siya tinanong doon nila ng mga senador eh. Basta't sabi niya, hindi totoo yung mga aligasyon na yan, o hindi na siya tinanong. Tama ba yon? Tama yon. Hindi naman siya pwedeng pilitin eh. Pero dito sa DOJ, hindi pwedeng hindi siya sumagot. Hindi pwedeng hindi siya sumagot. Pag hindi siya sumagot, hindi siya umattend sa hearing, at hindi siya mag-submit ng counter affidavit, wini-waive niya yung right niya na magdepensa ng sarili niya. Kaagad-agad, probable cause na yan. Ito namang si Jinggoy, kaya napansin nyo tahimik si Jinggoy nitong nakaraang mga araw, alam niya mayroon siyang mga kasong kakaharapin. Ito na ngayon, plunder. Kailangan niya ring mag-prepare ng sagot dyan at mag-attend sa hearing, February 2 at 12. Si Revilla naman, dagdag na lang ito. Kasi may nauna na siyang kaso, kaya nga nakulong na siya eh. Ito plunder naman to. Yung kaso niya kaya siya nakulong, graft at malversation. Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Posible ba na mga kailang kaya mare-resolve ng DOJ yan? February 2 at 12? Eh baka mga isang linggo. Mga isang linggo, may resolution na ang DOJ dyan. Ha? Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sabi ni Eugene, nauna si Revilla, wala kasi sa pwesto. Actually, isa rin yan. Posible yan. Siyempre, mahirap itong mga incumbent nakaupo. Kasi grabe yan. Talagang, pag inaresto mo yan, balitang-balita yan. Pero, mapipilitan pa rin arestuhin yan. Basta't makasuhan sa Sandigan Bayan, at ang Sandigan Bayan ay mag-issue ng arrest warrant, makukulong yan. Si Joel Villanueva, nag-submit na siya ng counter affidavit niya noong January 23. So, posible bang maunang maaresto si Villanueva kaysa kay Estrada at Bunuan? Yes. Mauuna si Villanueva. Mauuna si Villanueva kasi mauunang ma-resolve yung kanyang kaso. Mauunang ma-resolve kasi nauna siyang nag-submit ng counter affidavit. Ito, magsasubmit pa lang ng counter affidavit nila at maghihiring February 2 at 12. Ano kasi yan mga kabunyog? Preliminary investigation yan eh. Diyan dinidetermine kung may probable cause na talaga, kung dapat talagang sampahan ang kaso. Yung kasing mga investigation ng Senate Blue Ribbon, in aid of legislation lang yon. Yun namang sa ICI, ganun din. Investigation lang yon para magkumuha ng ebidensya. Pero yun talagang binibigyan ka na ng pagkakataong sagutin mo, subpina na ang tawag doon, pinapasubmit ka na ng counter affidavit, preliminary investigation na yon. Diyan na yan sa DOJ. Ito na yon. Si Villanueva, malapit nang ma-resolve yung ano niya, kaya mas mauunang makulong yan si Villanueva. Maunang makulong yan. Itong kay Bunuan sa Estrada nahuhuli eh. Nahuhuli, February 2 at 12 pa lang eh. Ayan, okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan?
Magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi po ulit. Bagong development, okay, maganda ito. At least, sa wakas, nabuo na ang Ethics Committee. Ang tagal, ang tagal na nitong dapat ginawa eh. Ito ang ginagamit na rason ni Senador J.B. Ejercito. Bakit hindi niya maaksyonan yung final na ethics complaint laban kay Chis Escudero? Unang-una, gusto ko man magkaroon ituloy na at pakinggan yung mga kaso. I cannot. Dahil unang-una, wala pa ho tayong ethics committee members, no? I was designated as chair of the Committee on Ethics bandang Oktubre na kasi nga walang gusto kumuha sa committee ito. Tapos the following day, nag-break na ho kami, no? Nag-session break na kami. Pagbalik ng November, budget hearings na po, no? Buong November hanggang December, kalahati. Pagdating naman ng December, BICAM naman, no? So, ang requirement kasi, Cheryl, in order for the ethics committee or any committee for that matter to be constituted, it has to be read and approved in plenary. So hindi pa nagkakaroon ng opportunity magkaroon ng plenary dahil nung na-approve na designate ako last day na, so wala pa tayong members. Ngayon na meron na tayong members, hindi pa nagkakaroon ng plenary. Nagkaroon tayo ng isang plenary session last December, but the only agenda was to approve the bicameral conference committee report. So gustuhin man natin, hindi tayo pwedeng mag-function. We cannot conduct hearings or whatever activities kasi nga hindi pa formally manifested and constituted ang ethics committee. Kaya lang ang tanong naman sa kanya, bakit ngayon din lang siya nagsabi na wala siyang membro? Anyway, mabait naman yan si JB Ejercito. Siguro lang hindi niya naisip na napaka-importante niyang kanyang komite. Ang daming problema ang Senado na kailangang disiplinahin yung mga senador na miyembro nila. Yan si Chis Escudero nga. Halimbawa, yan si Chis Escudero. Tumanggap ka ng 30 million na campaign contribution galing sa isang kontraktor. Ano yun? Hindi dapat yun na ginagawa ng isang senador. Kaya dapat lang talagang tama lang yung may nag-file ng ano sa kanya, ethics complaint, si Atty. Marvin Aceron. Tapos si Bato de la Rosa, hanggang ngayon absent pa rin. Talagang may sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, by May, posibleng mag-file na siya ng ethics complaint yan. Hindi na pwede yan. Ibig sabihin, napaka-importante ng committee na yan, yung ethics committee. Kaya lang matagal, hindi nilagyan ng miyembro daw. Hindi kasi naman siya nagsabi. Kaya lang, nung si Atty. Marvin Aceron na nag-file ng kaso laban kay Chis Escudero sa Ethics Committee, ay kinasuhan na rin si JB Ejercito dahil sa pagpapabaya sa trabaho niya bilang chairman ng Ethics Committee. Naobliga na ngayon ang Senado na buuin ang Ethics Committee. Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon ng mga miyembro ang Ethics Committee na constitute na kumbaga ito. So handa na itong mag-hearing. Ang mga members nito ng Ethics Committee, ang chairperson si JB Ejercito, vice chairperson si Kiko Pangilinan. Yun, maganda. Magaling. Kasi abogado si Kiko Pangilinan. Ang mga members, si Risa Hontiveros, si Tulfo Erwin, ang members din sila Joel Villanueva, si Bongo at saka si Bato. Pero itong itong si Kiko, JB Ejercito, Hontiveros, Tulfo, okay to. Ito lang tatlo ang medyo questionable ito. Magme-member ito sa Ethics Committee, itong tatlo na to. Pero anyway, apat naman yung matino. Si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, JB Ejercito. Pwede na yan. Kaya sa wakas mga kabunyog, abangan natin. Posible nang mag-hearing sa kaso ni Escudero. Yan. Dapat naman talaga disiplinahin nila si Escudero. Unethical yun. Yung ginawa niya na yun, tumanggap ng campaign contributions. Kaya tama lang yan. At maghanda na rin ang Ethics Committee by May, magpa-file ng ethics complaint si dating Senador Sonny Trillanes kontra kay Bato de la Rosa. Isang driver sa Manobela. And then mag-register ka every now and then para sabihin mo kung ilang oras ka na, pati yung break mo bibilangin. We don't have that, right? So sa atin, we make sure, since we don't have that technology, we make sure na yung driver, ilang oras lang dapat ang biyahe sa Manobela. LTFRB forbid. But we're talking about public, especially mga bus, public utility. Kasi yan yung kukos ng accident, especially mga probinsya. Inaantok yung driver, wala siyang karelyebo. Tama po, Mr. Chair. Yung pong mga
malalayo pong biyahe po na probinsya, may memorandum circular na po ang LTFRB na maximum of yung mga long haul po na biyahe, 6 hours po ang driver. Kaya nga po ang ginagawa po ng ibang mga bus operators po na meron pong mahabang biyahe, meron po silang lugar na magpapalitan po sila ng driver. Okay. So, paano natin ma-monitor kung ilan ba yung usually yung driver ay konduktor nagpapalitan eh. So, dalawa na nakikita ko. So, yung konduktor, pagpagod na yung driver, siya naman relievo. Tapos itong driver, matutulog. But there are times yung konduktor hindi talaga marunong mag-drive hanggang panikit lang, magbibigay ng ticket. So, is that being monitored? Meron po tayong mga random po, Mr. Chair, na pinupuntahan po natin yung mga bus stops, tinitingnan po natin yung start na kung kailan po sila nagmaneho, but admittedly po dahil din po sa kakulangan ng tao, hindi rin po namin na-check lahat. We are now studying, Mr. Chair, to take advantage of technology because Yes. as you said, Mr. Chair, Mr. Chair. Yeah, can we have that kind of technology dito na ma-monitor yung mga bus drivers, especially yung long haul, na 6 hours lang talaga sila. After 6 hours, kailangan nilang bumaba o magpahinga na. At hindi na sila pwedeng mag-drive pa all the way hanggang sa point of destination. Opo, Mr. Chair. Yun po yung aming inaaral na i-mandatory po natin doon sa mga and inaalam din po namin kung ilan po yung magiging additional cost dito sa operator. Baka pag kami mandatory natin, bigla naman po silang manghingi ng fare increase. So we're balancing lang po, i-check po namin, Mr. Chair. But I think, Mr. Chair, there are bus operators po na meron pong may mga monitor na po sila. Okay, meron batas na ipinasa si Senator JB pala, yung speed limiter. In fact, I discussed this at that time. Ang inyong DOTR Secretary was Vince Dizon. And sabi niya, kahit na wala pa yung batas ni Sen JB, nagpaplano na sila na magkaroon ng speed limiter sa mga buses especially. Ano nang status noon? Mr. Chair, yung po kasing nakalagay po sa batas, yung pong machine itself, it should be accredited by DTI. And then, dun sa mga installation po, accredited naman po ng LTFRB, LTO, or DOTR. Ang problem po, Mr. Chair, per coordination with DTI, iisa pa lang po ang naa-accredit na machine. Mr. Chair, since I'm the author of this Yes. law, no, Sen. the JV. very first I was able to pass yung speed limiters law, act. Kasi po that time, nung wala pang speed limiters yung mga buses, talagang ang daming accidents involving buses at that time due to reckless driving, speeding. But ang isa sa mga rito sa provision ng batas na ito is ayun nga, requiring buses and cargo trucks, no, to have speed limiters. Pero dun sa natin, yung mga modern buses already have speed limiters. So yung pong sinasabi ni Attorney Greg Puwa, yung accredited para sa mga luma lang na kinakailangan mag-install ng speed limiters. But modern buses, mga newer models have their own speed limiters. Kaya kung makikita niyo, Mr. Chair, wala nang tumatakbo more than 100 ngayon, no? If I'm not mistaken. And I think, tanongin din natin kung nakatulong ba itong batas na ito in the incidents of accidents. Yung huli no, si Tado, no? Yung famous comedian, Mr. Chair, na namatay sa bandang Cordillera yata. So, marami nun, rampant. So, tanong din natin kung naging epektibo ba ito sa PNP siguro. Kung meron kayong statistics na nabawasan ba or nakatulong ba yung speed limiters? Thank you, Sen JV. Bago sagutin ng PNP at saka ng LTFRB o LTO, I made an inspection, I think that was last year, sa mga bus stations. Mga luma to, yung iba hindi naman kalumaan, wala ni isa sa kanila merong speed limiter. Na batas na pala yun. So why did we allow these buses
na tumakbo, may batas na pala na dapat lahat ng mga bus may speed limiter. Why did we allow these buses na mag-operate pa rin? Mr. Chair, yung naging challenge po kasi doon sa speed limiter when I was still in LTO, Mr. Chair, is there's only one accredited provider. Yun po kasing mga voluntary buses, mga naglagay sa kanila, hindi po dahil hindi pa po siya hindi pa namin nai-implement yung batas po because iisa pa lang po yung accredited provider. Yun po ay pagka in-implement po kasi natin yun, iisa lang ang pagbibilahan po. So kailangan meron para sa bidding. Hindi po, provider po, Mr. Chair. Kumbaga, sila po, i-accredit po ng DTI, tapos ilalagay po sa mga installing place stations na i-accredit naman po ng So DTR. why don't you accredit as many as possible para mapunuan yung kailangan na numbers of speed limiters? Lahat ng mga nakalagay po public kasi nakalagay po kasi, Mr. Chair, sa batas that the accreditation of the speed limiter product itself is with DTI. Today, Mr. Chair, I think magkaroon po ng meeting ang DOTR and DTI para po paano po makakatulong ang DOTR, paano po mapapabilis yung accreditation po nung machine. Okay, DTI, are you here? Is DTI present? Wala. Kung wala ang DTI, siguro LTFRB? LTFRB? Oh, hindi ko naman alam, hindi ako nagsinungaling. LTFRB? Yes, sorry, Mr. Kayo na siguro ang gagawa ng coordination sa DTI Yes. para kung kailangan nyo pa ng accredited na supplier, so be it, para masunod na yung batas. Kasi batas pala to eh. Since when, Senator JB, yung batas mo, 2016? 2016. It was past 2016. Mr. Chair. 2016 pa and 2025, more than 10, almost 10 years na. I was Next year na, magti-10 years na. So, up to now, wala pa rin. Maraming mga buses, wala pa rin speed limiter. Because I know na speed limiter, nakakatulong to sa NJB. Thank you for that law that you passed. Kasi yung mga bus, kung walang speed limiter, 1 to sawa yan, ang kaskas yan hanggang 120, hato ng hato. Pero pag may speed limiter, hindi sila pwedeng sumobra doon sa nakasaad na speed limit. Doon sa nakakabit kasi na machine. So, we have to implement this na kasi 2016 pa palang batas to. This will save lives. Tama po, Mr. Chair. I was just informed now by our from DOTR na meron na pong dalawa na accredit na machine. So we will be coordinating po sa DTI DOTR po para po ma-implement na po itong batas. But be that as it may po, Mr. Chair, personally I've noticed po yung ibang pong bus companies on their own kahit hindi pa po nire-require po ng LTFRB pagkapasa po ng batas ni Senator JV ay naglagay na rin po sila ng speed limiter. May personal experience din po ako, Mr. Chair, na meron pong nag-a-apply ng driver dahil ang sabi nga po niya ay dati po daw siyang driver ng bus. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan pong bus. Sabi ko, bakit ka natanggal? So sabi niya marami daw kasi siyang speed violation po ng speed. So tinignan ko naman po sa LTO, wala po siyang violation. Pero internal pala dun sa bus company, Mr. Chair, na nakikita po kung ilan beses po silang lumalagpas and it is ground now for the termination of their employment. Kita sa Nakikita po nung bus operator, Mr. Chair, kung gaano kabilis lumalagpas. hindi na kailangan niya makikita. Lagyan mo na speed limiter, isang technology yan na kahit Meron. di na ng gasolinador, hanggang doon lang talaga siya, doon sa naset na limit Meron doon na rin, sa machine na yun. meron na rin po Ano ba mga nakaset ganun. na limit, San JB? 100? 80? 80 to 100 sa expressway and other highways 80 pag sa Metro Right. Manila 60. So, pag meron na yon, di walang choice yung driver kung hindi sundin yon. Kasi nakaset, di ba? So, pag nasa city, Ilalagpas. hindi lalagpas sa 80. Tama po, Pag Mr. sa highway, kaya lang sino mag-a-adjust? Kunyari, habang nasa city line siya, city limit, so hanggang 60 lang siya. Hindi siya pwede mampas. Hold on. And then pagdating sa expressway,
pwede siya mag 100, so meron siya isi-switch. Siguro po, with the technology, Mr. Chair, baka off-site kung saan man po yung pinaka-command center ng bus operator, doon na rin nila kung Okay. makikita. So sila mag-ooperate. Baka hindi ko po Off-site. maano yung Okay. kung ano yung Sige, features ng merong bus company rito, Southern Luzon Bus Yes, Operators? yes. My name is Giovanni Simundak. I am the president of Southern Luzon Bus Operators Association. Okay. Opo, with regards po sa speed limiter, I would say na marami po ang compliant. Ang hindi lang po siguro yung mga maliliit na mga bus company, mga ganun po. Tinatawag po namin silang mga layug-layug. What is like layug, sir? Parang ganun po, mga one operator, one bus, one ano po, yung maliliit na operators, mga ganyan. Pero yung mga malalaki po, mga organized, puro compliant po sila. Kami po, we are compliant with the speed limiter. Pagbili po ng mga bagong buses, it is equipped with speed limit. No, sir. I've been to some bus companies. Di ba kasama kay LTO, yung inspect tayo? Wala mga speed limiters yung mga bus units na inspection natin dito sa Metro Manila, sa may EDSA. Wala because I think natanong ko yun sa kanila. Wala. Tama po, Mr. Chair. Wala po yung Wala. Kasi sinasabi mga fly-by-night, mga isang unit lang. Hindi, may mga maraming unit. Mga kilalang bus companies. Kayo, meron kayo speed limiter. Yung bus company niyo, Southern Luzon Bus. Okay. Opo. Meron. Lahat. Yes, sir. Opo, almost lahat po ng mga members, we are compliant. Okay, very good. So, this time LTFRB make sure na lahat compliant dapat. Yes po, Mr. Chair. That would be part of conditions of their franchise dun sa mga denominations mentioned dun po sa batas. Okay. Ito. Mr. Chair. Sorry, Mr. Chair, if I may. Okay, go ahead, Mr.